Isang tanghali na dapat sana ay mapayapa ang naging bangungot para sa isang dalaga na nagngangalang Sara. Inaresto ng walang ebidensya ng isang maskuladong pulis na nagngangalang Sargento Bert. Pinilit siyang umamin sa pagnanakaw ng isang bagay na hindi naman niya kailanman nahawakan. Ngunit sa likod ng mahinang katawan at mukhang puno ng sugat ay nakatago ang tapang na iayanig sa institusyon hanggang sa ugat nito. Tanghaling tapat noon at nasa tuktok ang araw. Ang init ng hangin ay nagpapatalbog ng nakakasilaw na liwanag mula sa aspalto. Sa makipot at siksikang bangketa, isang dalaga na nagngangalang Sara, 25 anyos, ang naglalakad habang bitbit ang maliit na ekobag na mailamang gulay at bigas. Kakatapos lang niyang mamalengke at hindi niya inisip na may kakaibang mangyayari sa araw na iyon. Pero napahinto siya nang biglang huminto ang isang mobile patrol sa harap niya. Ang tunog ng preno ay nagpalingon sa ilang taong naglalakad. Mula sa pinto ng sasakyan ay lumabas ang isang pulis na malaki ang katawan, masikip ang uniforme, at matigas ang mukha. Si Bert. Matalim ang tingin ng kanyang mga mata gaya ng taong nakapaghusga na bago pa man makarinig ng paliwanag. Nang walang pasakalye, agad siyang sumigaw ng malakas. Sumama ka sa akin. Ang sigaw na iyon ay nagpatingin sa ilang tao sa paligid, pero walang ni isa ang naglakas loob lumapit. Nanigas si Sara. Tumulo ang pawis sa kanyang sentido, hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa pagkalito. Bakit po, sir? Wala naman po akong ginawa, mahina niyang sabi. Lumapit si Bert at tinitigan siya ng malamig. Huwag ka nang magkaila. Ikaw ang nagnakaw ng kwintas sa palengke kanina, di ba? Ang tono ng boses niya ay hindi nagbibigay ng puwang para magpaliwanag. Mabilis na umiling si Sara, sinusubukang ipaliwanag na kakatapos lang niyang mamili ng gulay at hindi galing sa palengke kung saan nangyari ang nakawan. Ngunit hindi pinakinggan ang paliwanag niya. Ang tingin ni Bert ay puno ng paratang. Agad niyang hinablot ang kamay ni Sara ng marahas dahilan para mahulog ang ekobag at tumapon ang bigas sa kalsada. Ilang tao ang sumubok lumapit, pero natigil sila nang tignan sila ni Bert ng matalim habang tinatapik ang baril sa bewang. Tumanggi si Sara na sumama, sinusubukang lakasan ang boses pero talo ang lakas niya. Wala po akong kasalanan, sir. Parang awa niyo na po, bitawan niyo ako. Ngunit kinalagad pa rin siya ni Bert papunta sa mobile patrol. Ang kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Sara hanggang sa mamula ang balat. Nagpumiglas si Sara, pero lalo lang iyong nagdulot ng maling akala sa mga tao sa paligid. Ang ilang residente ay bumulong lang ng mahina, iniisip na totoong magnanakaw si Sara. Walang tumulong. Pinili ng lahat na manahimik. Sa loob ng sasakyan, amoy kulob na maihalong amoy ng gasolina. Ibinagsak ni Bert ang pinto ng malakas tapos ay pinaandar ang sirena ng sandali tila ba may dalang malaking kriminal. Nakaupo si Sara sa likod na upuan tulala. Nangingilid ang luha sa mata habang nakatingin sa labas ng bintana, nakikita ang ekobag na naiwan sa kalsada. Sa loob-loob niya tinatanong niya, ano ba talaga ang kasalanan ko? Mabilis na umandar ang sasakyan papunta sa istasyon ng pulis. Samantala sa labas, ang init ng tanghali ay nakapapaso pa rin. Pero para kay Sara, ang totoong init ay kasisimula pa lang. Sa buong biyahe papunta sa istasyon, ang kapaligiran sa loob ng sasakyan ay nakakasakal. Walang ibang tunog maliban sa ugong ng makina at dagundong ng gulong na mabilis na tumatakbo sa mainit na aspalto. Nakaupo si Sara sa likod na naninigas ang katawan. Ang dalawang kamay ay nanginginig sa kandungan. Ang mata ay nakatingin sa labas ng bintana, sinusundan ang mga gusaling lumalampas. Samantala ang luha niya ay dahan-dahang tumutulo ng hindi namamalayan. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay amoy kulob at ang amoy ng gasolina ay masangsang sa ilong dahilan para lalong manikip ang dibdib niya. Sinubukan niyang ayusin ang paghinga, pero ang takot at pagkalito ay lumalamon sa isip niya. Hindi pa siya nasangkot sa anumang gulo. Ngunit sa araw na ito ay tinatrato siya na parang malaking kriminal na kakahuli lang sa gitna ng daan. Sir, hindi po ako magnanakaw, mahina niyang sabi, sinusubukang pigilan ang panginginig ng boses. Pero ang narinig lang niya pagkatapos ay ang maikling tawa mula sa front seat. Tinitigan ni Bert ang daan ng diretsyo tapos ay nagsabi sa tonong patag pero puno ng diin. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo ba ng mabilisan o matagalan? Lahat ay pwedeng ayusin kung makikipagtulungan ka.
Malinaw na narinig ang pangungusap, malamig at nagpatindig ng balahibo ni Sarah. Nagsimula niyang mapagtanto na ang paratang na ito ay hindi tungkol sa pagnanakaw, kundi maruming laro na pinatatakbo ng taong nakauniporme. Ang tingin ni Bert sa rearview mirror ay nagparamdam kay Sarah na binabantayan siya. Tila ba ang bawat galaw niya ay pagkakamali. Yumuko si Sarah, sinubukang pakalmahin ang sarili, pero nabasa ulit ang mata niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang ganoon kalaking halaga ay hindi kailanman nagkaroon sa buhay niya. Siya ay simpleng babae lang na araw-araw pumupunta sa palengke para tulungan ang nanay niya. Wala siyang kapangyarihan at ngayon kahit ang boses niya ay parang walang silbi. Sa tuwing susubukan niyang magsalita, pinuputo ni Bert ang sasabihin niya gamit ang boses na may nakatagong banta. Ang kalsada sa labas ay lalong tumatahimik at bawat kurbada na dinadaanan ng sasakyan ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Sarah. Pagpasok ng sasakyan sa gate ng istasyon ng pulis, nakaramdam si Sarah ng lamig na gumapang sa batok niya. Alam niyang ang lugar na dapat sana ay takbuhan para sa katarungan ay maaaring maging simula ng mas malaking paghihirap. Mula sa rearview mirror, ang mata ni Bert ay tumalbog ng matalim papunta sa kanya tila nagbibigay ng mensahe na anuman ang mangyari mamaya ay walang makakatulong sa kanya. Huminto ang sasakyan sa bakuran ng istasyon at ang tunog ng makina na pinatay ay nag-iwan ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay ng kalsada sa labas. Ang interrogation room ay masikip at amoy kulob na may pader na pininturahan ng light blue na natutuklap na sa ilang bahagi. Ang amoy ng yosi na humalo sa pawis ay nagpabigat sa hangin sa loob. Nakaupo si Sarah sa upuang bakal na walang sandalan. Ang kamay niya ay nakapatong sa malamig na mesa na puno ng gasgas. Sa tapat niya, nakaupo si Bert ng may relax na ugali pero puno ng pressure. Samantala, ang dalawang ibang pulis ay nakatayo sa likod nakatingin ng walang ekspresyon. Ang ilaw sa itaas ay kumukurap-kurap ng mabagal, nagdadagdag sa nakakatakot na atmosphere, tila ba ang kwartong iyon ay talagang dinisenyo para i-pressure ang sinumang nakaupo doon. Inilapit ni Bert ang katawan ng kaunti, tinitigan ang mukha ni Sarah ng matalim na tingin na parang kayang basahin ang laman ng isip niya. Umamin ka na, ikaw ang kumuha ng kwintas, di ba? Mabigat at malalim ang boses niya. Pakinggan mong mas parang banta kaysa tanong. Lumunok si Sarah, sinubukang manatiling kalmado kahit mabilis ang tibok ng puso. Hindi po, sir. Wala po akong ninakaw na kahit ano. Mahina pero malinaw niyang sagot. Kinatok ni Bert ang mesa ng malakas gamit ang daliri dahilan para magkaroon ng matinis na tunog na bumasag sa katahimikan. Ang dalawang pulis sa likod ay umusog ng kaunti tila handa kapag inutusan. Muling nagsalita si Bert sa tonong mas malakas. Kung gusto mong lumaya, magbayad ka ng 5,000. Buburahin ko ang report. Ang pangungusap na iyon ay nagpainit sa dibdib ni Sarah. Hindi lang dahil sa maling paratang, kundi dahil ngayon lang niya na-realize na ang taong nasa harap niya ay hindi naghahanap ng katarungan, kundi pera. Huminga ng malalim si Sarah, sinubukang pigilan ang galit na nagsisimulang umakyat sa lalamunan. Tinitigan niya si Bert ng diretso at walang takot. Maputla na ang mukha niya, pero ang mga mata ay nananatiling nagliliyab sa tapang. Wala akong kasalanan, sabi niya sa mas matigas na boses. At hindi ako magbabayad para sa kasinungalingan. Agad na tumahimik. Tumigil si Bert sa pagkatok sa mesa at tinitigan si Sarah ng matagal nang hindi kumukurap. Mabigat ang katahimikan. Tila ba tumigil sa paggalaw ang hangin sa kwarto. Nagkatinginan ang dalawang ibang pulis. Hindi sigurado kung pipigilan ba o hahayaan. Sa mukha ni Bert ay nagsimulang lumabas ang inis. Nakasara ng mahigpit ang bibig, naninigas ang panga. Hindi siya sanay na may sumusuway sa utos niya. Lalo na mula sa isang dalaga na walang anumang kapangyarihan. Para kay Sarah, ang takot ay napalitan na ng determinasyon. Alam niyang ang mga salita niya ay pwedeng magpalala sa lahat. Pero ang manahimik ay nangangahulugang isinusuko ang sarili sa kawalan ng katarungan. Biglang tumayo si Bert mula sa upuan at ibinalibag ang mesa ng malakas. Ang tunog ng banggaan ng kahoy at bakal ay umalingaw sa masikip na kwarto dahilan para magulat ang dalawang pulis na nakatayo sa likod. Namula ang mukha ni Bert, lumabas ang ugat sa leg. Itinuro niya si Sarah gamit ang hintuturo na nanginginig sa galit. Ang tigas ng ulo mo. Sino ka sa akala mo?
Ha! Sigaw niya sa boses na puno ng emosyon. Nakatingin lang si Sarah nang hindi gumagalaw. Matalim ang mata, pero nanatiling kalmado ang mukha. Alam niyang ang galit na iyon ay tanda na ang lalaki sa harap niya ay nagsisimula ng mawalan ng kontrol. Ang lakas ng loob niyang tumangging yumuko ay tila mas tumarak sa pride ni Bert kaysa sa libong mura. Sa mabilis na hakbang at puno ng emosyon, umikot si Bert sa gilid ng mesa, hinawakan ang braso ni Sarah, at kinalagkad palabas ng kwarto. Ang upuang inuupuan ni Sarah ay natumba at lumikha ng malakas na kalabog. Ang dalawang ibang pulis ay nakatayo lang natulala, nagkatinginan ng hindi nangangahas magsalita kahit isang salita. Ang tingin nila ay blanko sa pagitan ng takot at hindi pagsang-ayon. Pero walang ni isa ang naglakas loob na pigilan ang brutal na aksyon. Nakalagkad si Sarah palabas papunta sa mahabang pasilyo ng istasyon ng pulis. Muntik nang mawala ng balanse ang katawan niya. Patuloy na hinila ni Bert ang braso niya tila gustong patunayan ang kapangyarihan. Samantala, ang combat boots niya ay humahampas sa sementadong sahig ng malakas. Nag-iiwan ng tunog ng hakbang na malamig. Sinubukan ni Sarah na pigilan ang hakbang, pilit na nagsasalita. Pero tinabunan ni Bert ang lahat gamit ang malakas na boses. Sa tingin mo mauuto mo ako. Malalaman mo ang pakiramdam ng lumaban sa utos ng pulis, sabi niya habang patuloy na hinihila si Sarah papunta sa pinto sa likod. Ang ilang ibang pulis na nasa pasilyo ay nakatingin lang. Nagpanggap na abala sa mga folder na hawak nila. Walang naglakas loob sumaway o kahit magtanong man lang kung anong nangyayari. Nang itulak ni Bert ang bakal na pinto papunta sa likod ng bakuran, ang ingit nito ay bumasag sa katahimikan ng opisina na kanina ay parang walang laman. Sa labas, mas mainit ang pakiramdam ng hangin sa tanghali kaysa kanina. Ang sikat ng araw ay tumatalbog mula sa sementadong pader at nakakasilaw sa mata. Huminto sandali si Bert, binitawan ang hawak at tinitigan si Sarah ng tinging puno ng puot. Para siyang mabangis na hayop na kakatagpo lang ulit ng biktima. Nakatayo si Sarah na hinihingal, sinusubukang ayusin ang sarili kahit namumula ang pulso dahil sa marahas na hawak kanina. Wala nang magagawa si Sarah kundi maghanda sa anumang gagawin ni Bert. Sa katahimikan, umaasa lang siya na may isang tao man lang sa lugar na iyon ang may tapang pa para itigil ang kawalan ng katarungan na nangyayari. Ang likod ng istasyon ng pulis ay tahimik at mainit. Ang araw sa tanghali ay tumatagos ng walang harang, nagpapatalbog ng liwanag mula sa maputlang sementadong pader. Sa gitna ng lugar ay may nakatayong kalawanging bakal na poste. Mukhang kagamitan sa parusa mula sa nakaraan. Doon nakatayo si Sarah na nakatali ng mahigpit ang dalawang kamay sa likod. Namumula ang mukha dahil sa init. Mahina na ang katawan matapos kalagkarin palabas ng interrogation room. Tumutulo ang pawis sa noo na humalo sa alikabok na nakadikit sa bala. Hindi kalayuan sa harap niya, nakatayo si Bert na may patag na mukha, hawak ang malaking timba na mailamang tubig. Malamig ang tingin, tila ba ang nakikita niya ay hindi tao, kundi bagay na dapat sirain para sumuko. Sinubukan ni Sarah na magsalita, nanginginig ang boses pero malinaw. Wala po akong kasalanan, sir, sabi niya sa putol-putol na hininga. Pero ang mga salitang iyon ay hindi nagpatinag kay Bert. Sa halip ay ngumiti pa siya ng tipid. Ngiting mas mukhang pang-aasar kaysa simpatya. Umamin ka na lang para matapos agad, sagot niya ng mahina pero puno ng diin. Ang hangin sa paligid ay tila nakikipigil din ng hininga. Walang tunog ng sasakyan, walang hangin. Tanging tensyon na nakabitin sa ere sa pagitan nilang dalawa. Ilang ibang pulis ang nakatayo sa malayo, nagpapanggap na walang nakikita. Alam nilang mali ang nangyayari pero piniling manahimik. Dahil sa lugar na iyon, ang pananahimik ay itinuturing na mas ligtas kaysa sa pagiging tama. Humakbang si Bert palapit kay Sarah at nang walang babala ay ibinuhos ang tubig mula sa timba sa katawan nito. Ang tunog ng splash ay umalinggaw ng malakas sa pagitan ng pader na semento. Nagulat si Sarah. Nanigas agad ang katawan nang dumampi ang malamig na tubig sa mainit na balat. Basang-basa ang damit. Dumikit ang buhok sa mukha at pumikit siya ng mariin para tiisin ang lamig na nanunuot. Ibinaba ni Bert ang timba sa lupa at tumayo sa harap ni Sarah na nakahalukip-kip, nakatingin ng may kasiyahan. Umamin ka na lang, patag niyang sabi. Pero nanatiling nakayuko si Sarah, hindi sumagot. Pinigilan niya ang sarili, pinigilan ang pag-iyak, at tumangging bigyan ng kasiyahan ang lalaki.
Mabagal ang takbo ng oras sa ilalim ng nakapapasong araw. Nagsisimula ng matuyo ang tubig sa katawan ni Sarah, pero mahapdi ang balat parang nasusunog. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at tinitigan ng diretsyo si Bert. Sa tingin na iyon ay wala ng takot, tanging galit at determinasyon na mahirap ipaliwanag. Gumanti ng tingin si Bert, naramdamang hinahamon ng katapangan na iyon, tapos ay lumapit ulit, handang ulitin ang ginawa. Sa paligid nila, ilang nag-aalinlangang tingin ang nagsimulang lumabas. May nakayuko, may nagkukunwaring nag-aayos ng papeles, pero walang pumigil. Alam ni Sarah na walang tutulong sa kanya sa pagkakataong ito at ang tanging maasahan niya ay ang sarili. Ang ibang pulis ay nakatayo sa malayo, nagpapanggap na abala sa mga dokumento o tumitingin sa ibang direksyon. Alam nilang lahat ang nangyayari, pero walang ni isa ang naglakas loob lumapit. Ang takot sa posisyon at hierarkiya ay nagpatahimik sa kanila para maging pasibong saksi sa kawalan ng katarungan na nasa harap ng kanilang mga mata. Si Sarah na basang-basa pa rin ang katawan ay nakatayo na nanginginig ang paa. Ngunit ang tingin ng mata ay nanatiling matalim. Mabigat ang hininga pero sa likod ng pagod ay mayroong iba. Tahimik na paglaban na nagsisimulang tumubo. Tinitigan niya si Bert ng diretsyo nang walang sinasabing kahit ano. Tanging tingin lang na sapat na para iparamdam sa lalaki na hindi siya ganap na makapangyarihan. Lumapit si Bert na namumula ang mukha. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng alikabok sa sahig na semento na nagsisimula ng matuyo. Huminto siya mismo sa harap ni Sarah, yumuko ng kaunti para maging kapantay ng paningin ang mukha ng babae. Sa tingin mo hindi kita kayang sirain? Mahina pero matalim niyang sabi. Ang boses ay pakinggan mong parang bulong na nakakatakot. Pero iyon mismo ang nagpatense sa atmosphere. Hindi yumuko si Sarah. Alam niya na kapag nagpakita siya ng takot, matatapos ang lahat doon. Itinaas niya ng kaunti ang ulo, tinitigan si Bert sa mata. Sa paos pero matigas na boses, sumagot si Sarah, hindi ako takot, sir. Takot lang ako na maging katulad niyo. Lumabas ang mga salita ng mahina pero malinaw, parang bala na tumama mismo sa target. Kusang lumingon ang ilang pulis na nakatayo sa likod. Hindi makapaniwala sa tapang ni Sarah na magsalita ng ganoon, natigilan si Bert sandali, nanigas ang panga at narinig ang mabigat na hininga. Ang mga salita ay hindi lang sagot, kundi insulto na tumusok direkta sa ego niya bilang lalaki at bilang pulis na sanay kinatatakutan. Nagbago ang tingin ni Bert, naging mas madilim. Lumingon siya sandali, tapos ay kinuyom ng mahigpit ang kamay hanggang sa pumuti ang buko ng mga daliri. Sa loob-loob niya, hindi niya inakalang ang babaeng mukhang mahina ay kayang hamunin siya ng ganoon katapang. Lalong uminit ang hangin sa paligid at ang tahimik na kapaligiran ay naging nakakatakot. Nakatitig pa rin si Sarah sa kanya nang hindi gumagalaw habang tumutulo pa rin ang tubig sa baba. Sa katahimikang iyon, ang labanan sa pagitan ng kapangyarihan at katapangan ay nagaganap hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng tingin at mga salitang hindi na mababawi. Dumapo ang malakas na sampal ni Bert sa pisngi ni Sarah, dahilan para tumagilid ang ulo nito. Ang tunog ng tama ay narinig ng malinaw sa pagitan ng pader na semento ng bakuran, dahilan para kusang yumuko ang ilang pulis na nanonood. Ngunit pagkatapos noon ay hindi tumigil si Bert. Sumuntok ulit siya, sa pagkakataong ito ay tinamaan ang balikat at tiyan ni Sarah, tapos ay sinipa hanggang sa bumangga ang maliit na katawan sa bakal na post kung saan siya nakatali. Putol-putol ang hininga ni Sarah. Gumuwang ang katawan sa sakit pero walang ni isang salita ng pagmamakaawa ang lumabas sa bibig niya. Si Bert na nilamon na ng galit ay hindi na kumikilos bilang alagad ng batas. Ngayon ay isa na lang siyang lalaking nawala ng kontrol, ibinubuhos ang ego sa taong walang laban. Bawat suntok na pinapakawalan niya ay may kasamang sigaw na umaalingaungaw. Umamin ka, matigas ang ulo mo. Puno ng emosyon ang boses. Hinablot ng malaking kamay ang kwelyo ng damit ni Sarah. Hinila paharap tapos ay itinulak ulit ng marahas. Napaigtad ang katawan ni Sarah, nagasgasan ang mukha sa dulo ng bakal na poste na malamig. Hindi ako nagnakaw, sagot ni Sarah sa mahinang boses sa pagitan ng hiningang paubos na. Halos hindi marinig ang boses, pero sapat na para lalong magalit si Bert. Itinaas niya ulit ang kamay at sinampal ang mukha ni Sarah hanggang sa dumaloy ang sariwang dugo mula sa labi. Nagsimulang maging balisa ang ibang pulis na nakasaksi. Nagkatinginan sila.
pero wala pa ring gumagalaw. Isa sa kanila ang sumubok humakbang pasulong, pero umatras agad nang tignan siya ni Bert ng matalim. Walang ibang naririnig kundi suntok, mabigat na hininga at pigil na hikbi mula kay Sarah. Ang bakal na poste na pumipigil sa katawan niya ay nanginginig sa tuwing darating ang atake. Ang mainit na hangin na maihalong amoy ng bakal at dugo ay nagparamdam na parang totoong bangungot ang paligid. Sa mata nilang lahat, mukhang maliit at marupok si Sarah. Pero, ewan kung paano, nanatiling bukas ang mata niya, nakatitig na walang takot. Huminto si Bert sandali para ayusin ang paghinga. Nanginginig ang kamay hindi dahil sa pagod kundi dahil hindi pa humuhupa ang galit. Pinagmasdan niya si Sarah na nakasandal na sa poste. Pasa ang mukha, magulo ang buhok, at dahan-dahang tumutulo ang dugo sa lupa. Ngunit sa likod ng lahat ng sugat, ang tingin ni Sarah ay nananatiling matatag at tumatangging yumuko. Walang pagsuko doon. Gumanti ng tingin si Bert at naramdaman ang pagkabalisa. Sanay siyang makakita ng taong umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ganito. Pasimpleng lumabas ang kakaibang takot sa dibdib niya. Takot sa taong hindi na takot sa kanya. Nanginginig ng malala ang katawan ni Sarah, pero ang puso ay nananatiling matibay parang bakal. Bawat hiningang inilalabas ay masakit dahil pasa na ang dibdib at tiyan dahil sa suntok. Gayunpaman, tumanggi siyang bumagsak. Ang kamay na nakatali ay sinusubukan pa ring gumalaw ng kaunti, naghahanap ng pwesto para hindi masyadong madiinan ang pulso na gasgas na. Ang init ng hangin ay nagpapahapdi sa sugat sa mukha, pero dilat pa rin ang mata, nakatingin ng blanko sa langit na nagbabaga sa itaas ng ulo. Sa puso niya, tinatawag niya ang pangalan ng Ama, ang nag-iisang taong nagturo sa kanya ng kahulugan ng pagiging matatag sa sitwasyong pinakahindi patas. Tay, bulong niya sa sarili, hindi ko hahayaang dumisan nila ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ang naging huling lakas na pumigil sa kanya para hindi sumuko. Alam ni Sarah na kapag sumuko siya ngayon, masasayang ang lahat. Ang dignidad, paniniwala at maging ang tiwala sa katotohanan. Pumikit siya sandali, pinigilan ang luha para hindi tumulo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang ang luha ay magpaparamdam lang kay Bert na panalo siya. Tumanggi siyang ibigay ang kasiyahang iyon kahit gaano kaliit. Sa tuwing hahampasin ng mainit na hangin ang katawan niyang puno ng sugat. Naaalala niya ang lahat ng aral tungkol sa tapang at katapatan na itinanim ng Ama simula pagkabata. Nakatayo pa rin si Bert sa harap niya. Ngayon ay may malamig na mukha na mahirap basahin. Para siyang naghihintay ng sandali kung kailan susuko na si Sarah sa wakas. Pero ang nakikita niya ay kabaligtaran. Ang tingin ni Sarah ay hindi naglalaman ng pagmamakaawa kundi paglaban. Ang tingin na iyon ay lalong nagpapabalisa kay Bert. Nagsisimula na niyang mapagtanto na ang karahasang ginagawa niya ay hindi kayang basagin ang diwa ng babae. Bumuntong hininga siya ng malakas, lumingon sa iba. Ngunit ang pagkakuyom ng kamay sa bewang ay nagpapakita na hindi pa tuluyang humuhupa ang galit. Kahit mahina ang katawan at tumutulo ang dugo sa labi, nakatayo ng tuwid si Sarah tila ba wala ang sakit. Bawat pulgada ng katawan ay sumisigaw sa sakit, pero ang puso ay tumatangging yumuko. Sa lugar na iyon, sa pagitan ng init ng araw at tahimik na pader na semento, iisang boses lang ang patuloy na umaalingaw sa ulo niya. Ang boses ng paniniwala na walang kapangyarihan sa mundo ang pwedeng mamilit sa taong tapat na umamin sa kasalanang hindi niya ginawa. At habang buhay ang paniniwalang iyon sa dibdib, alam ni Sarah na hindi pa siya talo. Huminto rin sa wakas si Bert matapos maubos ang lakas dahil sa galit na siya mismo ang lumikha. Hinihingal, tumutulo ang pawis sa sentido at nanginginig ang kamay dahil sa pagod at frustrasyon. Nakatayo siya sa harap ni Sarah habang mabilis ang taas-baba ng dibdib. Nakatingin sa katawan ng babae na nakatali pa rin sa poste. Sa isang saglit, tinitigan lang niya ang resulta ng sariling gawa. Pasa ang mukha ni Sarah, putok ang labi, at punit ang damit sa ilang bahagi dahil sa hatak at suntok. Pero kahit mukhang walang laban ang katawan, may bagay sa loob ni Sarah na nag-aalab pa rin. Bagay na hindi niya kayang sirain gamit ang dahas. Sa marahas na galaw, lumapit si Bert, hinila ang taling nakatali sa kamay ni Sarah at binitawan ito ng ganoon na lang. Nahulog ang tali sa lupa kasama ang katawan ni Sarah na bumagsak agad sa mainit na sementong sahig. Umalis ka na, wag mo akong paabutin sa punto na mawala ako sa sarili, sigaw ni Bert.
Paos ang boses dahil sa pagod at galit. Ngunit sa likod ng mataas na tono ay may malabong pagkabalisa. Alam niyang ang babae sa harap niya ay hindi gaya ng ibang tao na na-pressure na niya. Hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa, hindi rin lumalaban ng may takot. Pero ang pananahimik nito ay nagpaparamdam kay Bert na talo siya sa paraang hindi nakikita. Umatras siya, sinubukang pakalmahin ang sarili habang hindi pa rin stable ang hininga. Yumuko sandali si Sarah na nakabagsak, sinubukang ayusin ang paghinga. Masakit ang halos bawat parte ng katawan, pero malinaw pa rin ang isip. Hindi siya nagmadaling bumangon, hinayaang lumipas ang oras habang nag-iipon ng lakas. Mabigat ang hangin sa tanghali, dumikit ang alikabok sa basang balat, pero ang mata ay dahan-dahang gumalaw para tignan si Bert. Walang takot doon. Walang pagmamakaawa o luha. Ang natitira na lang ay tingin na malamig, kalmado at puno ng kalkulasyon. Naramdaman ni Sarah na sa oras na ito, hindi na ito tungkol sa pagtitiis sa suntok, kundi tungkol sa kung paano niya ibabalik ang kawalan ng katarungan na kakatanggap lang niya. Naramdaman ni Bert na tumatagos ang tingin na iyon, dahilan para maging hindi siya komportable. Tumikim siya ng mahina, tapos ay lumingon sa ibang direksyon, sinusubukang itago ang nararamdamang guilt na nagsisimula ng lumabas, pero natatakpan ng ego. Sa maliit na bahagi ng puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang sitwasyon. Pero sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang babae ay uwi sa takot na hindi nito namamalayan. Sa sandaling iyon ay dahan-dahan ding itinutuwid ni Sarah ang likod. Nagbago ang tingin hindi lang basta ng hahamon, kundi nagpapahiwatig na may nagbago sa loob niya. Hindi na siya biktima. Ngayon sa katahimikan ay nagdesisyon si Sarah na wala nang puwang ang takot sa buhay niya. Dahan-dahang iginalaw ni Sarah ang katawan. Sinusuportahan ng nanginginig na kamay ang tuhod para makatayo. Samantalang ang paa ay mabigat ang pakiramdam tila sinusubukang pigilan ang lupa na manatili sa baba. Tumutulo pa rin ang tubig mula sa dulo ng magulong buhok, pumapatak sa tuyong lupa at bumubuo ng maliliit na bakas sa gitna ng alikabok. Bawat kalamnan sa katawan ay sumisigaw sa sakit, pero hindi na niya ito pinapansin. Sa mukhang puno ng sugat ay lumabas ang malamig na kapanatagan, kontrol. Tumayo siya ng tuwid nakatingin kay Bert na may tingin na iba sa dati. Tingin na nagpabago sa pakiramdam ng hangin sa paligid. Mababa pero matatag ang boses ng sabihin niyang, ako naman ngayon. Tinitigan siya ni Bert na may litong ekspresyon tapos ay lumabas ang magaspang na tawa sa bibig. Anong gusto mong gawin ngayon? Kulang pa ba ang ipinahiya? Sabi niya habang nakataas ang kilay. Hindi niya alam na may nagbago. Hindi na si Sarah ang takot na babae na hinila niya sa bangketa kaninang tanghali. Nalagpasan na niya ang hangganan ng pagdurusa na kayang magpasuko sa isang tao. Tinitigan lang siya ni Sarah nang walang sinasabi, inaayos ang paghinga, sinisigurong hindi masasayang ang bawat hakbang na gagawin. Sa isip niya, hindi na pulis ang nakikita niya sa harap, kundi kriminal na nagtatago sa likod ng uniforme. Napansin ng ilang pulis na nasa paligid pa rin ng bakuran ang pagbabago ng atmosphere. Hindi nila alam kung anong mangyayari. Pero sa paraan ng pagtayo ni Sarah, nararamdaman nilang may hindi pangkaraniwan. Si Bert, na kanina ay pakiramdam nasa itaas, ngayon ay mukhang balisa ng hindi namamalayan. Humakbang siya ng isang hakbang pasulong, sinusubukang ipakita ulit ang kapangyarihan. Pero napigil ang hininga niya sandali nang makita ang galaw ni Sarah, na dahan-dahang itinataas ang manggas ng damit. Itinagilid ni Sarah ang ulo ng kaunti, matalim ang mata, tuwid ang katawan, posturang pamilyar sa isang manlalaban. Sa katahimikan, ipinokos ni Sarah ang isip. Alam niyang hindi kasing lakas ang katawan niya gaya kaninang umaga, pero bawat segundo ng boxing training na pinagdaanan niya ay lumalabas na ngayon sa alaala. Ang sakit ay lalong nagpa-focus sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kamay. Narinig ang tunog ng kasukasuan na naninigas, pero handa pa ring gamitin. Tumatawa pa rin si Bert, pero ang tawa ay nagsisimula ng maging kabado. Sa tingin mo kaya mong labanan ang pulis? Hindi sumagot ang sinabi niya. Lumapit lang siya ng isang hakbang tapos isa pa. Bawat hakbang ay matatag, bawat tingin ay tumutusok. Sa loob ng ilang segundo, malalaman ni Bert na ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi na biktima na pwede niyang paluin si sukahati. Gumalaw si Sarah nang walang pag-aalinlangan.
Mabilis at kalkulado ang hakbang gaya ng taong alam na alam kung saan tatama ang suntok. Sa isang iglap, humagibis ang kanang kamay pasulong at tumama sa panga ni Bert ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tama sa bakuran sa likod. Kasunod ang tunog ng malaking katawan na gumuwang at nawala ng balanse. Ang lahat ng nanonood ay natulala, hindi makapaniwala sa kakayari lang nilang makita. Si Sarah, ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay nakatali at pinapahirapan ngayon ay nakatayo ng tuwid na may kamay na mahigpit na nakakuyom. Hinawakan ni Bert ang panga, nanlaki ang mata sa pagitan ng gulat at galit, tapos ay sumigaw, "Baliw ka ba ha?" Ngunit bago pa siya makalapit ulit, sumulong na si Sarah ng 2 hakbang, tinitigan siya ng matalim. "National boxer ako, sir." Sabi niya sa boses na malamig pero matatag. "At sapat na ang pasensya ko." Ang pangungusap ay nagpaatras kay Bert ng kalahating hakbang bilang reflex. Samantalang ang 2 ibang pulis na nanonood mula sa malayo ay hindi alam kung aawat o mananahimik. Walang gumagalaw. Bahagyang pinaikot ni Sarah ang balikat, inihanda ang defensive position tapos ay tumingin ng diretsyo sa mata ng lalaking sa tagal ng panahon ay inakalang nasa itaas siya ng lahat. Sa isang paghinga, sumabog ang lahat ng tensyon. Pinakawalan ni Sarah ang susunod na atake sa nakakagulat na bilis. Tumama ang malakas na sipasakto sa tiyan ni Bert, dahilan para yumuko ang maskuladong lalaki sa sakit at hingalin. Bago pa makatayo ng tuwid, tumama ang kaliwang suntok sa pisngi. Kasunod ang huling suntok sa mukha. Tumalsik ang katawan ni Bert paatras tapos ay bumagsak sa lupa ng may mabigat na tunog. Sinubukan niyang bumangon. Pero gumedyuwang ang paa. Umiikot ang paligid at nagsisimulang magdilim ang paningin. Ang lahat ng nakasaksi sa eksena ay tulala pa rin, walang nagsasalita. Nakatayo ng tuwid si Sarah. Ang balikat ay umaakyat baba dahil sa mabigat na hininga, pero nanatiling kalmado ang mukha. Tinitigan niya ang katawan ni Bert na nakahandusay sa lupa ng may patag na tingin. Hindi nasiyahan pero sigurado. Walang galit na sumasabog, walang puot na nakikita. Tanging katarungan na sa wakas ay nahanap ang sariling anyo. Ang basang buhok ay nakadikit sa pisngi. Ang dugo sa gilid ng labi ay hindi patuyo, pero ang tingin ng mata ay mas malakas na ngayon kaysa kanina. Sa isang aksyon, binaliktad niya ang sitwasyon mula sa biktima tungo sa figurang nakatayo sa ibabaw ng kawalan ng katarungan na naglakas loob siyang labanan gamit ang sariling kamay. Gamit ang nanginginig pang kamay, dinukot ni Sarah sa bulsa ng jacket ang cellphone na kanina pabasa ng tubig at pawis. Ang screen ng cellphone ay basag sa isang gilid, pero gumagana pa. Mabigat ang hininga, paos ang boses dahil sa pagod at sugat sa dibdib. Tinitigan niya ang katawan ni Bert na nakahandusay pa rin sa lupa, tapos ay pinindot ang isang numero sa speed dial. Narinig ang ringtone ng ilang beses bago tuluyang sagutin. "Hello, Commander." Si Sarah to, mahina pero matatag niyang sabi, pinipigilan ang inig ng boses. "Kakatapos ko lang po pahirapan ng miyembrong nagngangalang Bert sa police station. Pakipadala po agad ang IMEG team." Sa kabilang linya ay narinig ang matigas na boses ng isang lalaki na kalmado pero agad na naging seryoso pagkarinig ng report. "Sarah, manatili ka sa lokasyon," mabilis niyang sabi. "Huwag kang aalis, papunta na kami." Ang tono ng boses ay nagpapakita na ang report na ito ay hindi maliit na bagay. Tumango ng marahan si Sarah, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kausap. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang maglalakas loob lumapit o humarang. Ang ilang pulis na kanina ay nanonood lang ngayon ay nagsisimula ng magpanik, nagbubulungan habang sumusulyap kay Bert na walang laban sa lupa. Dahan-dahang ibinaba ni Sarah ang cellphone at sumandal sa pader. Mabigat pa rin ang hininga, pero may kaunting ginhawa na sa dibdib. Alam niyang ang pisikal na laban ay maaaring tapos na, pero ang pakikibaka para sa katarungan ay kasisimula pa lang. Sa malayo, naririnig niya ang bulungan ng takot ng ibang miyembro. Alam na ng ilan sa kanila kung sino talaga si Sarah. Hindi lang ordinaryong mamamayan, kundi national boxing athlete na madalas imbitahan sa physical training activities ng pulisya. Ang katotohanan iyon ang nagpabago sa atmosphere. Ang takot ngayon ay lumipat ng panig hindi na kay Sarah, kundi sa kanila na nakasaksi ng pang-aabuso sa kapangyarihan sa harap ng mata. Mabagal ang takbo ng oras hanggang sa wakas ay narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo.
Ang tunog ay palakas ng palakas tumatago sa pader ng opisina na nagsisimulang yumanig ng mahina. Tumingin si Sarah sa gate nang may tingin na hindi na puno ng sugat, kundi pag-asa. Alam niyang ang tulong na iyon ay hindi lang pisikal na tulong, kundi ebidensya na ang batas ay may puwang pa para tumindig sa katarungan. Itinuwid niya ang katawan kahit na ang sakit ay gumagapang pa rin sa bawat kasukasuan. Noong araw na iyon sa unang pagkakataon mula nang arestuhin, naramdaman ni Sarah na hindi na sayang ang tapang niya. Umalingaw ng malakas ang tunog ng sirena na bumasag sa katahimikan ng bakuran sa likod ng istasyon ng pulis. Ang ilang miyembro na kanina ay nakatayo lang na tulala ay nagtakbuhan papunta sa harap. Samantalang nagliparan ang alikabok ng ang itim na sasakyan na may nakasulat na imeg ay huminto mismo sa gitna ng bakuran. Mula sa loob ay bumaba ang ilang pulis na nakaitim na uniform kumpleto sa documentation equipment. Hindi sila nagsalita ng marami. Isa sa mga opisyal na may mas mataas na ranggo ay direktang itinuro si Bert na nakahandusay pa rin sa lupa na may pasang mukha at magulong uniforme. Iyan ang tao, mahinang sabi ng isa sa mga miyembro. Nang walang maraming diskusyon, 2 tauhan ng imeg ang lumapit at pinusasan agad si Bert sa pwesto. Hinila ang 2 kamay sa likod ng may diin, sinubukan ni Bert na magsalita. Mahina ang boses at putol-putol dahil sa pagod. Sir, hindi pagkakaunawaan lang to. Pero ang pangungusap ay naputol agad nang tinitigan siya ng opisyal ng imeg ng malamig. Inaaresto namin ang miyembrong ito, sabi ng opisyal sa matigas na tono. Lahat ng saksi at ebidensya ay iinspeksyonin namin. Tumingin siya sa paligid. Huminto ang mata sa mukha ng ilang pulis na kanina patahimik na nanonood. Sapat na ang tingin na iyon para mapayuko sila, hindi makatingin pabalik. Sa kamay ng isa sa mga miyembro ng imeg, ang video camera ay nagsimulang mag-record ng paligid. Ang bakal na post kung saan itinali si Sarah, ang timba na nakahandusay pa rin sa lupa, at ang bahid ng dugo na hindi pa natutuyo sa sementadong sahig. Nakatayo ng tuwid si Sarah sa gilid ng pader, suot pa rin ang basang damit at puno ng sugat ang katawan. Hindi na siya mukhang biktima, kundi buhay na saksi ng pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal na hinahayaang mangyari. Nang lumapit ang opisyal ng imeg at tinanong ang kondisyon niya, tumingin si Sarah ng diretso at sumagot sa matigas na boses. Siguraduhin niyong wala ng ibang babae ang pahihirapan gaya ko. Ang sinabi niya ay nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ang pangungusap ay hindi sinabi ng may galit, kundi may katigasan na galing sa direktang karanasan. Sa boses ay may babala, pero mayroon ding kahilingan na ang sistemang matagal ng tahimik ay magbago na sa wakas. Ang ibang pulis na kanina ay nakatayo at nanonood lang ay nakayuko na ngayon sa hiya. Walang naglakas loob tumingin kay Sarah, lalo na ang magsalita. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang maglakad palayo ng dahan-dahan, takot masangkot ng mas malalim sa kasong malinaw na dumungis sa pangalan ng sarili nilang institusyon. Tumango ng marahan ang opisyal ng imeg kay Sarah, tapos ay nagbigay ng maikling utos na dalhin si Bert sa sasakyan. Nang umalis ang sasakyan sa bakuran dala ang posas na nakatali sa kamay ng tiwaling dating makapangyarihan, iba ang naging pakiramdam ng lugar. Sa unang pagkakataon mula kaninang tanghali, gumaan ang pakiramdam ng hangin. Hindi dahil nabawasan ang init, kundi dahil ang takot na matagal na tumatakip sa katarungan ay nagsimula ng mabasag sa wakas. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Ang araw sa umaga ay sumisikat ng malambing sa bakuran ng istasyon ng pulis na ngayon ay mukhang mas tahimik kaysa dati. Nakatayo si Sarah sa harap ng parehong gate, kung saan siya kinaladkad noon ng sapilitan ng walang paliwanag. Ang buhok na dati ay magulo ngayon ay tumubo na at maayos na. Samantalang ang sugat sa mukha ay halos mawala na. Nag-iwan na lang ng malabong peklat na naging saksi ng kanyang katapangan. Nakasuot siya ng simpleng damit na maliwanag ang kulay. Kalmado ang hakbang at matatag ang tingin na sinusuyod ang bawat sulok ng gusali. Sa parehong lugar, dati pakiramdam niya ay maliit siya at walang laban. Ngayon nakatayo siya bilang taong tumalo sa takot at kawalan ng katarungan gamit ang lakas na galing sa paniniwala. Ilang bagong miyembro ang nakita sa guardhouse, binabati siya ng may paggalang. Kilala siya hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng katatagan na nagbago sa pananaw ng maraming tao tungkol sa kahulugan ng katapangan. Tinitigan ni Sarah ang plaka na may nakasulat na "To serve and protect" na nakakabit sa harap ng gusali.
Natahimik siya sandali inaalala kung paanong ang mga salitang iyon noon ay parang palamuti lang na walang kahulugan. Ngayon pagkatapos lumabas at mag-viral ang kaso niya, ang istasyon ng pulis ay dumaan sa malaking pagbabago, retraining para sa mga miyembro, mahigpit na ethics check, at direktang pagbabantay mula sa mataas na antas. Lahat ng iyon ay nagsimula sa isang katapangan na ipinakita niya noong araw na iyon. Tapang na hindi yumuko. Dahan-dahang lumakad si Sarah sa gilid ng bangketa, kung saan huminto ang mobile patrol para sunduin siya ilang linggo na ang nakakaraan. Pinagmasdan niya ang parehong kalsada, ngunit ngayon ay iba na ang atmosphere. Wala nang takot, tanging ginhawa na nakakapagpapanatag. Ang tunog ng maingay na trapiko ay pakinggan mong karaniwan na lang. Dala ng hangin ang amoy ng alikabok at gasolina gaya ng mga karaniwang araw. Pero para sa kanya bago ang lahat. Tumingin siya sa asul na langit na malinis at walang ulap. At sa gitna ng ingay ng lungsod lumipad ang isip niya pabalik sa araw kung kailan nangako siya sa sarili na hindi susuko sa kasinungalingan. Sa kalmadong hakbang tumingin si Sarah sa langit at nagsabi ng mahina. Ang katotohanan ay pwedeng pahirapan pero hindi pwedeng talunin. Hindi mataas ang boses, pero sapat na para marinig ng sarili bilang paalala, bilang pahayag. Tapos ay tumalikod siya at naglakad palayo sa bakuran ng nakataas ang noo. Walang hiyawan, walang kamera, tanging katahimikan na nagmamarka ng katapusan ng mahaba niyang pakikibaka. Ngunit sa loob ng katahimikan ay may isang bagay na sigurado. Ang katarungan ay maaaring mahuli, pero kapag dumating dala nito ang lakas na hindi kayang baliin ni numan. Mabilis na naging atensyon ng bansa ang kaso ni Bert. Ang balita tungkol sa karahasan at pangingikil na ginawa niya ay kumalat sa iba't ibang media, telebisyon, news portal, hanggang social media. Malinaw na nakabandera ang mukha sa telebisyon na may matigas na headline na tiwaling pulis na nagpahirap sa residente, inaresto ng IMEG. Matindi ang reaksyon ng publiko na nanawagan ng katarungan at reforma sa kapulisan. Bawat istasyon ng balita ay muling ipinalabas ang recording nung pinusasa ng IMEG team si Bert sa bakuran ng opisina, kasama ang testimonya ni Sarah na sa wakas ay naglakas loob magsalita sa harap ng mga mamamahayag. Ang atensyon ng publiko ang naging dahilan para hindi na matakpan ang kaso. Ang resulta ng investigasyon ng IMEG ay nagpakita ng kumpletong ebidensya. CCTV recording, witness report, at record ng pangingikil na matagal ng ginagawa ni Bert sa ilang ibang residente. Makalipas ang ilang linggo, idinaos ang ethics hearing ng bukas sa publiko. Puno ng reporter at legal observer ang hearing room. Nakaupo si Bert na nakayuko ang ulo suot ang orange na damit ng preso. Nagdesisyon ang board na ang ginawa niya ay mabigat na paglabag sa Police Code of Ethics at dumungis sa pangalan ng institusyon. Sinibak siya ng walang dangal, dishonorable discharge, at hinatulan ng 12 taong pagkakulong sa kasong pangingikil, pang-aabuso, at pagmamalabis sa kapangyarihan. Sinalubong ang desisyon ng maliit na palakpakan mula sa ilang bisitang nasa hearing room. Para sa marami ito ay hindi lang tagumpay ng batas, kundi tanda na kaya pa ring ipatupad ng sistema ang katarungan kapag ang tapang ng isang tao ay nag-udyok dito na kumilos. Ilang araw matapos ang desisyon, nagdaos ang kapulisan ng official press conference. Puno ng kamera, mikropono, at reporter mula sa iba't ibang media ang briefing room. Sa harap nila, nakatayo ang station commander na may matigas ngunit kalmadong mukha. Ikinalulungkot namin ang aksyon ng aming miyembro na lumabag sa batas. At etika ng kapulisan, sabi niya sa harap ng kamera. Tinitiyak namin na ang proseso ng batas ay magiging transparent. Nagpapasalamat din kami kay Sarah sa tapang niyang mag-report. Ang tunay na pulis ay nagpoprotekta sa bayan, hindi ng aapi. Malinaw na dumaloy ang pangungusap naging simbolo ng pag-amin na naitama na ang pagkakamali. Kahit pansamantala. Sa kanyang simpleng bahay, nakaupo si Sarah sa upuan sa sala habang nakatingin sa screen ang telebisyon na nagpapalabas ng komperensya. Mukhang payapa ang mukha, maayos na nakalugay ang buhok, at sa gilid ng labi ay may maliit na ngiti. Tinitigan niya ang screen ng ilang segundo pa, tila gustong tiyakin na ang naririnig ay talagang totoo. Tapos sa mahinang boses, bumulong siya. Sa wakas nagsalita na ang katarungan. Pagkatapos noon ay pinindot niya ang buton sa remote at pinatay ang telebisyon. Tumahimik ang kwarto. Pumikit siya sandali, naramdaman ang ginhawa na hindi masusukat ng salita.
Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Sarah na talagang malaya na siya. Yeh!